Hindi naramdaman ang unang araw ng transport strike ng ilang grupo ng jeepney drivers. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Hindi naramdaman ang transport strike ng grupong Piston at Manibela. Sa pag-iikot ng PTV News Team sa ilang lungsod sa Metro Manila, walang napansing mga stranded na commuter kaninang umaga. Sa Commonwealth sa Quezon City, inisnab lang ng ilang jeepney driver ang transport strike. Maayos ang naging daloy ng pagsakay ng mga pasahero sa lugar. Marami ang mga sakyang bumabiyahe, mapa traditional man o modernong jeepney. Ganito rin ang sitwasyon sa isang terminal ng jeep sa Caloocan na biyaheng Malabon-Acacia Monumento. Ayon sa kanilang officer na si Leandro Doplin, hindi na sila sumama sa transport strike dahil 99% ng mga driver ng kanilang grupo ay consolidated na. Wala kaming choice eh. Ito yung binigay sa amin na parang ginawa kaming isang grupo nga, grupo-grupo. Kahit iba-iba yung kooperatiba, parang ginawa kaming grupo-grupo. Ang pamahalaan naman, tiniyak na nakatutok sa transport strike ng dalawang grupo dahil iginigiit kasi ng dalawang grupo ang pagtutol sa PUV modernization program ng pamahalaan. Sabi ng transportation officials, walang na-stranded na pasahero dahil una, kaunti lang ang sumama sa strike. Pangalawa, may nakahanda ring libreng sakay ang iba't ibang ahensya o tanggapan ng gobyerno. Nakabantay rin ng Philippine National Police para sa mga namimilit sumama sa strike. Nanindigan si Secretary Jaime Bautista na itutuloy ang modernization program ng PUV sa bansa. Yung pong PUV modernization program talagang napaka-importanting proyekto, no? Ito po ay ipapatupad natin, supported po ito ng ating mahal na Pangulo, no? Supported din ng maraming membro ng Congress at ng Senado. Kaya kami po sa Department of Transportation gagawin namin ang lahat para ma-implement ito ng maayos, no? Samantala, sa usapin naman ng pagpapaliban ng pagpapataw ng multa ng DOTR sa mga motorista na papasok sa toll highway sa Greater Metro Manila nang walang radio frequency identification tags, sabi ng opisyal. Yun naman pong Joint Memorandum Circular 01, no? Kami ay natutuwa na although we will defer the implementation, no? Nakita namin, ako personally, nakita ko na napakarami ng nagkakabit ng RFID, no? Every time na dadaan ako sa ating mga tollways, no? Nakikita ko na marami ng nagpapakabit ng RFID, and ito ay nangangahulugan lang na marami ring susuporta dito sa programa na to, no? Ang naturang multa ay ipatutupad sana sa October 1 ngayong taon, pero muli itong ipinagpaliban at posibleng ipatupad sa January ng susunod na taon. Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.